Pangsanlibutang ulat. September 30, lumabas sa pagiging supernatural, Latvia. Sa tuwing sumasakit ang ulo ni Oleg ay hinihiling niya sa kanyang asawa na ilagay nito ang kanyang kamay sa kanyang bato. Parang may supernatural powers kasi si Svetlana. Hindi alam ng mag-asawa ang pinagmulan ng kanyang powers, ngunit tiyak na hindi ito mula sa Diyos. Nakatira sila sa Soviet Latvia noong 1980s kung saan ang Kristyanismo ay ipinagbabawal at karamihan ng mga populasyon ay atheist. Mahilig magbasa si Svetlana ng mga magazine tungkol sa mga supernatural at sinabi niya na may koneksyon siya sa mga hindi nakikitang puwersa. Dagdag pa niya, may iba pa siyang kapangyarihan at sinasabing may naririnig siyang boses sa kanyang isipan na nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat at hindi niya dapat gawin. Gayunpaman, isang araw, sinabi sa kanya ng boses na patayin si Oleg at ang kanilang 3 anak. Tinanggihan ito ni Svetlana. Pagkatapos noon, nakaranas siya ng matinding depresyon kaya dinala siya sa mental hospital. Sa ospital, nirepaso ng psychiatrist ang kanyang mga papeles at sinabing hindi ka naman nababaliw. Sa iyong sitwasyon ay kailangan mong pumunta sa isang simbahang Kristiyano. Ito ay isang hindi inaasahang mungkahi mula sa isang psychiatrist lalo na sa isang komunistang bansa sa panahong iyon. Nagpasya ang pamilya ni Svetlana na pumunta sa Kristiyanong simbahan at hindi nagtagal ay nalaman ng kanyang ina na ang katrabaho niya ay isang Adventist. Sa pamamagitan ng babaeng ito ay nagsimulang magpa-Bible study si Svetlana sa isang Adventist pastor at hindi nagtagal ay regular na siyang nagsisimba. Sigurado ang pastor na ang masasamang puwersa ay kumikilos kay Svetlana, ngunit sa kanyang pagpunta sa simbahan ay napuno ng kapayapaan ang kanyang isipan. Si Svetlana ay nagpa-Bible study, pagkatapos naman ay ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak. Hindi nagtagal ang buong pamilya ay nabautismuhan. Sa ngayon, si Oleg ay isang Adventist pastor sa Latvia at kasama niya sa gawain ang kanyang asawa at pinamumunuan nila ang mga Pathfinder at Adventist youth sa kanilang lugar. Sila ang mangangasiwa sa Center of Influence na itatayo sa Latvia kung saan makakatulong ang ating mga mission offerings sa quarter na ito. At sa susunod na quarter ay tutulong tayo sa pagtatayo ng youth camp sa Montenegro kaya magbigay tayo ng bukas palad.